Madalas sa isang tao ay nagbabago ang ugali kapag dumami ang pera. Nakakalimutan kung ano ang pinanggalingan. Ikaw, may kilala ka bang tao na biglang nagbago ng dahil sa pera? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Nay, meron pa po ba tayong bigas? Hindi pa po tayo kumakain simula umagahan. Inosenteng tanong ni Antonio sa kanyang nanay. Bigla namang nakaramdam ng lungkot si Aling Brenda. Ang totoo kasi niyan ay wala pa siyang pera. Anak, saglit lang ha, at makakaubos din ako ng aking panindang mga sampagita. Sagot ng babae. Kasakasama ni Aling Brenda ang kanyang anak sa tapat ng simbahan. Isa-isa nitong nilalapitan ang mga tao upang alukin ng kanyang paninda. Ngunit ngayong araw ay matumal na naman. Tinitiis ng mag-ina ang gutom dahil wala pa silang pera. Umuwi sila ng kakaunti lamang ang benta, kaya muling nakita ni Antonio na malungkot ang kanyang nanay. Antonio, lutuin mo na ang kamote at yan na muna ang kakainin natin ngayon. Pasensya ka na anak dahil mahina ang benta ngayong araw. Seryosong sabi ni Aling Brenda na mukhang mainit ang ulo. Agad namang nagpakulo ng tubig si Antonio upang lutuin ang kamote. Pakiramdam ng bata ay malapit na siyang mawalan ng malay nang dahil sobrang gutom. Sa murang edad pa lamang ay nasaksihan na ni Antonio kung paano ang maghirap. Gutom sa pangaraw-araw at pagod ang katawan. Nag-aaral naman ang batang si Antonio. Tuwing Sabado at Linggo ay sinasamahan niya ang kanyang nanay. Matapos kumain ng mag-ina ay nagpahinga na si Aling Brenda. Samantalang ang batang si Antonio ay saglit lumabas sa kanilang bahay upang ilabas ang kanyang kalungkutan. Bakit kasi mahirap kami? Kung marami lang sana kaming pera, edi sana hindi na nahihirapan si nanay. Hindi ko naman masisisi si tatay kung maaga siyang pumanaw. Umiiyak na sabi ni Antonio sa kanyang sarili. Galit na galit ito sa sitwasyon ng kanilang buhay, kaya nangako siya na balang araw ay magiging mayaman sila ng kanyang nanay. Isang araw ay magkakaroon ako ng magandang trabaho. Ipaparanas ko kay nanay ang nararanasan ng taong mayayaman. Magpapatayo ako ng malaking bahay at bibili ng magandang sasakyan. Pasigaw na sabi ni Antonio. Rinig na rinig ng mga kapitbahay ang sigaw ng bata. Masayang masaya naman sila dahil alam nila na mayroon itong pangarap para sa kanyang ina. Lumipas ang mga taon ay malapit nang tumungtong sa high school ang bata. Kaso nga lang ay hindi na kaya ni Aling Brenda na pag-aralin ng kanyang anak. Antonio, hindi ka napapasok sa eskwelahan. Tutulungan mo na lang ako sa pagtitinda ng sampagita. Seryosong sabi ni Aling Brenda. Pero nay, gusto ko pong makatapos sa pag-aaral. Kung hindi niyo na po kayang pag-aralin, ay ako na lamang po ang gagawa ng paraan. Pag-aaralin ko po ang aking sarili. Malungkot na sagot ng binatilyo. Ito rin naman ang gusto ni Aling Brenda, ang makapagpatuloy ang kanyang anak sa pag-aaral. Kung yan ang gusto mo, sige Antonio, magpapatuloy ka sa pag-aaral pero ikaw ang gumawa ng paraan. Napabuntong hininga na lamang si Aling Brenda dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi kakayanin ng kanyang anak ang hirap ng buhay. Isang araw ay titigil din ito sa pagpasok sa eskwelahan dahil mahirap talagang kumita ng pera. Kinabukasan ay agad lumabas ang bata upang dumiskarte ng pera. Aling Betty, baka po pwedeng bumahagi ako sa inyo ng turon at itininda ko po sa eskwelahan. Ako na po kasi ang magpapaaral sa aking sarili. Inosenteng tanong ng bata sa tindera. Aba, sige iho, kung yan ang dahilan mo ay pagbibigyan kita. Masayang sagot ng matanda. Simula noon ay natutong buhayin ng binatilyo ang kanyang sarili. Nagtitinda ito ng turon sa kanilang eskwelahan upang magsilbi niyang pambaon. Pero nalaman ni Antonio na hindi pa pala ito sasapat. Naghanap pa ang binatilyo ng iba pa niyang pwedeng pagkakitaan. Nagtanong si Antonio kung pwede ba siyang pumasok bilang tagapaghugas ng pinggan sa isang karinderya. Hindi sana siya tatanggapin ng may-ari, ngunit nang marinig nito ang dahilan ng binata ay agad namang nakaramdam ng pagkaawa. Kaya simula noon ay gabi na kung umuwi ang binatang si Antonio. Gagawin ko ang lahat upang makatapos ako sa aking pag-aaral.
Magtitiis ako para maibigay ko kay nanay ang nais niyang buhay. Matapang na sabi ni Antonio sa kanyang sarili. Napahanga na lamang si Aling Brenda sa kanyang anak dahil 2 taon na ang lumilipas ay hindi pa ito napapatigil sa pag-aaral. Kita niya ang pagsisikap ng binata, kaya alam niya na meron itong magandang bunga. Sa kabila ng lahat ay nakakaranas din si Antonio ng pangmamaliit at mga papuri. Hoy, Boy Turon, hindi tindahan ng eskwelahan. Nakakainis ka talaga, Boy Turon, dahil sigaw ka ng sigaw. Pangahamak ng isang estudyante. Nagtawanan ang tao doon nang dahil sa sinabi ng binata. Pasensya na talaga kayo. Kung hindi ko ito gagawin, baka hindi ako makatapos sa high school. Ako kasi ang nagpapaaral sa aking sarili. Malungkot na sagot ni Antonio. Lumipas ang maghapon ay nagsiuwian na ang mga estudyante. Samantalang si Antonio naman ay nagmamadali sa kanyang paglalakad upang magtrabaho sa karinderya. Ang sipag naman ng batang yon. Nakikita ko rin siya na nag-aaral sa eskwelahan at tuwing uwian ay pumupunta dito upang magtrabaho. Anak, tularin mo siya na masikap sa buhay. Papuri ng isang lalaki. Madalas makatanggap ng pera si Antonio sa mga taong kilala siya. Marami ang humahangas sa kanyang ginagawa dahil sa murang edad ay marunong nang magsikap. Gabing-gabi na nang makauwi si Antonio. Nagulat na lamang si Aling Brenda nang makita niya ang daladalang bigas ng kanyang anak. Nay, ito nga po pala ang bigas. Medyo nakaipon naman po ako ng pera. Magalang na sabi ni Antonio. Maraming salamat anak ha. Hindi ko talaga akalain na kakayanin mong pag-aralin ng sarili mo. Sagot ni Aling Brenda. Lumipas pa ang mga taon ay nakatapos na si Antonio sa high school. Nagpaalam siya kay Aling Betty na titigil na siya sa pagtitinda ng turon. Umalis na rin siya sa karinderya bilang tagapaghugas ng plato. Mabigat na kasi ang gastusin sa kolehiyo at nakahanap naman siya ng paraan upang makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Aling Betty, maraming salamat po talaga sa pagiging bahagi ng aking buhay. Malaking tulong po kayo sa pag-abot ng aking pangarap. Nakangiting sabi ni Antonio. Sige na iho, alam ko na balang araw ay matutupad mo ang mga pangarap mo. Sagot ni Aling Betty sabay yakap sa binata. Sa mga oras na ito ay natanggap si Antonio bilang isang working student. Magtatrabaho siya sa isang fast food restaurant at ang kapalit nito ay ang libreng pag-aaral. Sa umaga ay estudyante at sa gabi naman ay isang waiter. Ngunit sa pag-uwi ng binata ay nakita niya si Aling Brenda na may bagong mga damit. Higit sa lahat ay meron itong bagong sapatos. Bumili rin ito ng kwintas para sa kanyang sarili. Anak, hindi na kita binili dahil may trabaho ko naman. Masayang sabi ng kanyang ina. Bigla namang nakaramdam ng kalungkutan si Antonio dahil kahit na isang beses ay hindi man lang siya sinuportahan ng kanyang nanay. Opo nay, wala pong problema. Masaya po ako na makita kayong masaya. Sagot ng binata. Hirap na hirap si Antonio sa kanyang buhay. Palaging puyat, ngunit kailangan pa rin isingit ang pag-aaral. Lumipas ang mga taon ay nakatapos na si Antonio. Rumaragasan na lamang ang kanyang mga luha dahil hindi niya akalain na magagawa niya ang bagay na to. Sa paglipas pa ng mga buwan ay nagpaalam si Antonio kay Aling Brenda dahil magtatrabaho na ito sa ibang bansa. Nay naman, wag na po kayong malungkot. Para po ito sa ating dalawa. Pangako magiging maayos na po ang ating buhay. Seryosong sabi ni Antonio. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka anak. Umiyak na sagot ni Aling Brenda. Simula noon ay malayang nakapagtrabaho ang binata sa ibang bansa. Malaki ang kanyang kinikitang pera. Alam niya sa kanyang sarili na mabilis nitong magbabago ang kanilang buhay. Higit sa lahat ay magagawa na niyang mapasaya ang kanyang nanay. Lumipas ang 2 buwan ay nagpadala ng pera ang binata sa kanyang ina. Nay, nagpadala po ako ng 50,000 peso. Tipirin niyo po ang perang yan dahil gusto ko pong makapagpagawa tayo ng bahay. Sabi ni Antonio sa telepono. Anak, sobrang laki naman ito. Maraming salamat talaga. Masayang boses ni Aling Brenda. 1 taon lamang ang lumipas ay nakaipon agad ng pera ang binata. Agad niya itong ipinadala kay Aling Brenda
upang magpatayo ng maayos na tirahan. Ngunit sa mga oras din na ito ay naging mayabang ang babae at natutunan nito na maliitin ang kanilang mga kapitbahay. Sinunod ni Aling Brenda ang utos ng kanyang anak. Nagpatayo ito ng bahay, ngunit hindi naaayon sa gustong laki ng binata. Halos kalahati lang ng pera na ipinadala ni Antonio ang nagastos ni Aling Brenda at ang natira ay ipinambili nito ng kanyang mga kagustuhan. Wala kasing ibang gusto si Aling Brenda kundi ang magyabang sa ibang mga tao na nakapalibot sa kanya. Wow, mayaman ka na talaga Brenda ha? Totoo bang ginto yung suot mong kwintas? Tanong ni Aling Elizabeth. Aba, oo naman. 100,000 ang presyo nito. Ganyan talaga kapag mayaman. Pagyayabang ng babae. Grabe, sobrang mahal pala niyan. Kahit 10 taon ata ako magtrabaho, ay hindi ako makakabili niyan. Manghang sabi ni Aling Elizabeth. Yan kasi, kaya ka mahirap dahil hindi mo pinagtapos ang anak mo sa pag-aaral. Tingnan mo ako, palagi na lang akong binibigyan ni Antonio. 100,000 kada buwan. Mapagmataas na sabi ni Aling Brenda. Nagulat na lamang si Elizabeth sa naging sagot ng babae. Para bang bigla ang nagbago ang ugali nito at nakalimutan kung ano ang pinanggalingan. Totoo ba? Ipakita mo nga sa akin kung 100,000 talaga ang ipinapadala ng anak mo. Inis na sabi ni Aling Elizabeth. Sige, bukas na bukas din ipapakita ko sa'yo. Mapapaluhod ka sa inggit. Baka gusto mong sampalin pa kita ng pera. Hindi, biro lang. Natatawang sagot ni Aling Brenda. Agad tumawag ang babae sa kanyang anak at nangihingi ito ng pera. Anak, baka pwedeng magpadala ka ng 100,000 piso. Mayroon daw akong sakit at kailangan kong bumili ng mga gamot. Sobrang mahal pala nun. Pagsisinungaling ni Aling Brenda. Kinabukasan ay muling nakita ang dalawang babae at daladala nito ang 100,000 piso. Elizabeth, ito na nga pala ang pera. Saan ka pala galing? Nagtitinda ka pa rin ba ng sampagita? Pangiinggit ni Aling Brenda habang ginagawa nitong pamaypay ang 100,000 piso. Grabe ka naman Brenda, sobrang yabang mo na. Para ka namang hindi nanggaling sa hirap. Hindi mo ba naiisip na dati ka ring tindera ng sampagita? Napapailing na tanong ng babae. Dati yon at hindi na ngayon. Pinag-aral ko kasi ang anak ko, kaya kami naging mayaman. Ikaw kasi, sarili mo lang ang iniisip mo. Natatawang sabi ni Aling Brenda. Sa kanilang lugar ay sila lamang ang merong magandang tirahan, ngunit ang hindi alam ni Antonio ay hindi sinunod ng kanyang ina ang gusto niyang laki ng bahay. Halos lahat na lamang ng tao sa kanilang lugar ay naiinis na sa pag-uugaling ipinapakita ni Aling Brenda. Dati-rati ay mabait naman ito at kasama nila ito sa pagtitinda ng sampagita. Iba na talaga ang ugali ni Brenda. Akala mo ay siya nang may-ari ng mundo. Kung maliitin tayo, ay parang hindi niya tayo naging kaibigan, sabi ni Aling Monica. Oo nga eh, nakakalungkot dahil nagbago ang ugali ng makatikim ng yaman. Ipinagmamalaki niya rin na siya ang nagpaaral sa kanyang anak kahit si Antonio naman talaga ang totoong nagsikap. Napapakamot na sagot ni Aling Elizabeth. Sa paglipas pa ng mga taon ay patuloy na ginagawa ng binata ang lahat upang mapasaya ang kanyang ina. 1 buwan na lamang ay uuwi na siya sa sariling bansa. Hindi niya ito sinasabi kay Aling Brenda upang surpresahin ang kanyang ina. Isang araw ay nasa labas ng bahay ang babae at muli itong nagyayabang sa ibang mga taong dumadaan. Suot-suot nito ang kanyang mga alahas. Nakasuot ito ng maikling short at malaswang damit upang pagtinginan ng mga kalalakihan. Hoy, Elizabeth! Tara dito at akin na yung sampagita mo. Bibilhin ko na lahat. Para hindi ka na mahirapan. Pagyayabang ng babae. Ang hindi nito alam ay nasa kanyang likuran na ang kanyang anak. Nay, nandito na po ako. Ano po yung suot nyo at bakit ang dami niyong ginto? Nasaan na po ang sasakyan na ipinapabili ko po sa inyo? Nagtatakang tanong ni Antonio. Gulat na lamang si Aling Brenda nang makita siya ng kanyang anak. Halos mapalahod din si Antonio nang makita nito na maliit lamang ang ipinatayo nilang bahay.
Nay, ano pong ibig sabihin nito? Diyan niyo po ba ginagastos ang pera? Tapos parang minamaliit niyo pa si Aling Elizabeth? Dismayadong tanong ni Antonio. Hindi makasagot si Aling Brenda ngunit sumingit naman ang babae sa kanilang usapan. Nako po Antonio, kung alam mo lang kung gaano kayabang ang nanay mo, ipinagmamalaki niya rin na 100,000 ka kung magpadala kada buwan, paliwanag ni Aling Elizabeth. Nang makita ng mga taong dumadaan si Antonio, ay nagsumbong ito sa mga kayabangan ng kanyang nanay. Doon ay nalaman ni Antonio ang lahat na nagsisinungaling pala sa kanyang ina. Marami itong dahilan upang makahingi sa kanya ng pera. At bakit yung hawak-hawak yung mga pera at ginagawa niyo pang pamaypay? Ganyan na ba talaga kayo kayabang? Hindi po ito ang gusto kong mangyari. Dismayadong sabi ni Antonio. Agad pumasok si Aling Brenda sa loob ng bahay dahil napahiya ito sa mga tao. Agad itong nagpalit ng maayos na damit dahil nahuli siya ng kanyang anak. Hindi pa man tumatagal ng 1 araw si Antonio sa kanilang bahay, ay agad itong umalis upang sumideline ng trabaho habang siya ay nasa bakasyon. Sa paglipas ng buwan ay muli itong nakaalis patungo sa ibang bansa. Natatawa na lamang ang mga tao nang marinig nila na pinagsasabihan ito ng kanyang sariling anak. Isa itong magandang aral sa kanyang pagiging mayabang. Kinuha din ni Antonio ang lahat ng ginto ng kanyang ina upang hindi na ito makapanghamak ng kanyang kapwa. Sa paglipas ng mga buwan ay 3,000 na lamang kung magpadala si Antonio. Ayaw na nitong maulit ang mga nangyari at gusto niyang bigyan ng aral si Aling Brenda. Nasilaw kasi ito sa pera at ang akala ay hindi na uubos ang pera. Hello anak, pahingi naman ako ng pera, sabi ni Aling Brenda sa telepono. Okay na po yung 3,000. Magtrabaho naman po kayo. Malakas pa naman ang inyong katawan. Seryosong sagot ni Antonio. Simula noon ay hindi na makapagyabang si Aling Brenda. Nawalan ito ng kaibigan at higit sa lahat ay nawala ang tiwala ng kanyang anak sa kanya. Halos pagtawanan ito ng kanyang mga kapitbahay dahil mismong anak pa ng mayabang na babae ang nagbigay dito ng aral. Natutunan ni Antonio na mag-ipon ng pera dahil alam niya rin sa kanyang sarili na magkakaroon din siya ng kanyang sariling pamilya. Huwag mong hayaan na baguhin ka ng pera. Matuto kang tumingin sa iyong pinanggalingan at huwag kang magiging mayabang. Gamitin mo ito sa tama nang sa ganon ay mas lalong dumami ang biyaya. Hindi yung magiging mataas ang tingin mo sa iyong sarili at manghahamak ka ng iba. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong istorya. Muli ay maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Juana Tales at God bless us all.